Idinawit ni Vice President Sara Duterte si dating ako Bicol Representative Zaldico sa umano'y laptop corruption scandal sa Department of Education. Ayon kay VP Sara, kung seryoso ang ombudsman sa paglilinis ng pamahalaan, dapat ding imbestigahan ito. Narito ang balita ni Jason Rubrico. House arrest. Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng plano ni bagong Ombudsman Boying Rimulya na muling buksan ang investigasyon sa Farmally case. Ayon kay Duterte, puro pamumulitika at katiwalian umano ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon imbes na maghatid ng mga proyektong pakikinabangan ng taong bayan. Oo. Matagal naman na ako nagsasabi, 'di ba, na wala namang ginagawa itong gobyerno na ito. Kundi number 1, mamulitika at number 2, ubusin ang budget ng Pilipinas sa korupsyon. So yan lang yun. Ang ginagawa nila, sir, sa totoo lang. Meron ba kayong nakikitang project? Wala. 'Di ba? So ibig sabihin, wala na silang ibang objective para sa kanilang pagkaupo diyan sa administrasyon, kundi mamulitika, and ang end goal nila is perpetuation in power. Dagdag pa ni VP Sara, kung seryoso ang ombudsman sa paglilinis ng pamahalaan, dapat ding imbestigahan ang umano'y laptop corruption scandal sa Department of Education kung saan nasasangkot si Zaldico. Imbestigahan din nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay Department of Education Secretary. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap ng ebidensya sa investigasyon na yun. Ayon kay Duterte, ang SunWest na konektado umano kay Zaldico ang naging kontraktor sa laptop project ng DepEd na pinaniniwalaang may irregularidad. Kinwestiyon naman ng bise kung bakit tila pinipili ng administrasyon kung anong mga kaso ng korupsyon ang binubuksan at kung bakit natatabunan ang mga investigasyong posibleng makasama sa Malacanang. Bakit specific yung pag-iimbestiga? Bakit hindi iniimbestigahan lahat ng corruption scandal? Bakit kinokontrol yung kwento sa korupsyon? Bakit hindi nilalabas lahat ng mga insidente o mga gawain o mga iskandalo sa korupsyon? Bakit pinipili? Ayon pa kay Duterte, malinaw na kinokontrol ang mga naratibo sa mga investigasyon, lalo na kapag may mga opisyal ng administrasyon na maaring madamay. Kaya natin nasasabi lahat na merong controlling the narrative ay dahil pinipili nila kung ano yung gusto nila imbestigahan. At kung napapansin, medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. O nawawala, o nalilibing, o nalulubog yung investigasyon. So ibig sabihin, meron talagang pagkontrol sa kwento. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.